sa'yo. Umuwi ako dito. Kasi akala ko, meron pa akong pamilyang babalikan. Pagkatapos ng impyerno pinagdaanan ko sa Maynila, umuwi ako. Parang yun ako. Para sa karamihan, isang masayang okasyon ang homecoming o ang panahong sa wakas ay uuwi na tayo sa ating mga pamilya. Pero para kay Cheryl, iba ang naging kahulugan ng salitang ito. Ito po ang matapang na kwento ng isang babaeng nangulila sa pagkalinga ng pamilya at sa kanyang pagbabalik, imbis na sorpresa, sinalubong siya ng trahedya. Kitera ka talaga! Dalilan pa, kitera ka! Ano naman ginawa ko sa'yo? Sinira mo yung blouse ko eh! Ayan o, nakikita mo? Ha? Ha? Ingitera ka talaga. Sinatarang blouse lang! Magpapatayan tayo! Ano ba? Lagot ka pagdating ni Papa ha? Lagot ka! Laban mo yan! Laban mo yan! Cheryl, ano ba? Rika! Ano ba nangyayari sa inyo magkapatid ha? Hindi ko siya kapatid. Dali lang ha. Rika! Anak ko rin si Cheryl. Anak, intindihin mo naman ako, anak. Oo nga, anak mo. Pero sa ibang lalaki, di ba? Kaya hindi ko yung kapatid. Nasaan si Cheryl? Diyan! Masaan magaling mong anak? Ikaw, paano ka na nga dito ng libre? Kung ano pang mga ginagawa mo? Wala mo ginaganyan ng anak ko. Wala! Ma! Sige, magdala mo pa. Kung gusto magpasok ang pumunta sa kasada. Ay, katrabaho po ako. Gusto niyo po na meron ako mapagkalayan sa inyo. Hindi yung palabulit lang ako. Baka ako pang dahilan kung bakit maghihiwalay kayo ni Tito. Ano na ako, Nay? Mag-ingat ka. Kain ka lang, ha? Pero pasensya na po. Hindi lang ako kasi ako nakakain. Simula na ako yung gamit ko at naghahanap pa rin po ako ng trabaho. Gusto ko matitirahan. Pasensya na po. Ganun ba? Tamang-tama. Naghahanap kasi ako ng kasambahay dito. Bilang kapalit na rin dahil munting na kita mabunggo. O sige, susubukan kita. Simula ngayon, makakain ka ng tama. May titiran ka ba?
Sir, maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Sobrang masipag po ako, sir. Sige, kain ka na. Talaga po, mahal, sir. Hello, Ma. Kumusta na po kayo? Natanggap niyo po yung padala ko? Salamat, anak, ha? Ma, si ate ba yan? Oo. Ay, si ate! Makausap. Hello, ate. Oo, nakuha ko. Ano mo ba, sobrang ganda ng blouse. Thank you. Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo yun eh. Ate, ano kasi, malapit na po yung kasal ko. Ah? Kakasal ka? Congratulations naman. Kailan yan? Malapit na nga. Ayun nga, ate, favor sana. Kung pwede, ikaw yung sumagot sa reception. Oo naman. Sige. Magpapadala ako dyan. Wow! Oh, sige, ate. Thank you, Thank you so much. Anak? Oh, ikaw. Kamusta ka naman dyan? Maayos naman ho ako dito. Maayos naman po yung trato ng amo ko sa akin. Maayos din po magpasweldo. Ayan. Oh, sige. Ay. Nay, sige po. Sa susunod na lang, patatawag na lang ako ulit. Tinatawag na po kasi ako. Opo. Sandali lang po. Sir? Sisigaw. Kapag gawin mo lang yung gusto ko, walang masama mangyayari sa'yo. Sir, kayo yan? Sir? 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 Patay tapos ha. Oras na tumakas ka o magsumbong ka. Alam mo na kung ano mangyari sa'yo. Hindi ako mabait. Kaya pag maubo ko sa'yo, pasensya ko. Buong akala ni Cheryl ay maswerte siya sa napasukang amo. Pero nagkamali pala siya. David! Ano naman ba ito, ha? Halika nga para makita ko. Halika! Sir! Sandali lang po. Sir, sandali lang po. Yun. Sir! Ayan, ayan! Ayan! Yan! Tignan mo na makita mo! Ha? Di ba kabilin-bilin ako sa'yo na linisin mo yan? Ano yan? Ano yung nakikita ko? Opo, sir. Nilinisin ko na po. Ito na po. Linisin mo, ha? Sir! Pag hindi mo nilinis yan, ha? Ha? Sa'yo pa iinom no, ha? Ha? Hello, Rika? Kamusta kayo dyan? Hello, ate. Ate, sobrang saya ng kasal ko. Sayang hindi ka nakapunta. Buti naman natanggap niyo yung pinadala ko. Oh, salamat naman, te. Eh, ate, pag umuwi ka nga pala dito, welcome na welcome ka dito, ah. Ate, alam mo ba, sobrang miss ka na namin ni mga papa. Kaya mo, sige, pag nakauwi ako, didiretso ako kagad dyan. Sige, ate. Thank you ulit, ha? Galingan mo dyan, ha? Sige. Ingat kayo, ha? Okay, bye-bye. Paano nga ba iiwan ni Cheryl ang malaimpyernong tahanang kanyang napasukan kung ang trabahong ito ang makakatulong sa kanyang pamilya? At dahil din dito ay mas tinatanggap siya ng kanyang kapatid at ina. Hanggang saan ang kaya niyang tiisin para sa kanila? Sir? Huwag ka nang pumalak. Wala ka namang ibang pupuntahan eh. Sir! 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 Para na... Sige. Matapang ka, ha? Sige. Matapang ka, ha? Subukan niyo lumapit. Sige. Ha? Hindi ko talaga kapapiligan. Ha? Gusto mo ng pahirapan? Sige. Ano gusto mo, ha? Sir! Sir! Pangalin ako. Halika dito, halika! Pangalin ako. Ano pahirapan, ha? Sir! Dito.
Sir, huwag mo ito. Sir, ayoko dyan. Ayaw naman pala. Gusto mo, ha? Ayaw naman pala. Sir, parang yun ako. Ayaw naman pala. Gusto mo, ha? Sir! Gusto mo, di ba? Gusto mo, di ba? Sir? Sir? Ito gusto mo, di ba? Ito gusto mo, di ba? Ako, palabasin mo na ako. Awa. O yan. Ha? Makain ka. Nang tuluyang makatakas sa kamay ng mga mapang-abusong amo, nagdesisyon si Cheryl na umuwi na sa kanilang probinsya. Pero ang hindi niya alam, sa halip na mga yakap ng pamilya, isa palang trahedya ang sasalubong sa kanya. Ma'am, doon po! Doon po! Doon po! Dito po! Dito po! Yan po! Yung anak ko! Ay! Si Cheryl nga ito! Anak! 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 Ano nangyari sa'yo mo? Sino magawa nito? Rika! Ate! Ate! Ano nangyari sa'yo? Po, anak ko po. Ate, ano nangyari sa'yo? Pinagsamandalaan ako. May bumaboy sa akin. Sino? Naalala mo ba yung tsura niya? Ha? Ate, tutulungan ka namin, ha? Rika, tumawag ka na ng pulis. Bilisan mo. Yung asawa mo, tawagin mo na rin. Ate, tutulungan ka namin ng asawa ko, ha? Hanapin natin yung hayop na yun. Anak, nakita mo ba yung itsura niya, anak? Tanda ko pa yung anong hayop na yun. Rika, ano ba? Nasaan yung asawa mo? Ito na nga, ma! Tawagin mo na nang makatulong ka rin sa atin. Ito na, ito na. Oo! Bakit ka na tawag? Ulit ah! Ano nga magreklamo? May nangyari kay ate. Ate, asawa ko si Donnie.
Tutulungan ka namin, ate, ha? Tutulungan ka namin. Teka lang! Ano na lang? Ayun ka! Siya! Siya yung kumasa sa akin! Wish ko lang. Siya! Siya yung kumasa sa akin! Hindi niya yun magagawa sa'yo, ate. Ayan o! Ayan o! Sabi yung kalbot ko sa mukha niya. Ikaw yun! Hayop ka! Teka lang, Prinsesa! Hindi ko lang pinagkasabi mo! Hindi mo ka! Bakit? Bakit? Siya yun! Siya yun! Tanda ko yung mukha mo! Hayop ka! Asawa siya ng kapatid mo! Totoo ba yung sinasabi ng ate ko? Sabihin mo yung totoo! Lasing ako pero hindi ko siya ginahasa. Siya yung unang lumapit sa akin yun eh. Nilandin niya ako ha, nilandin niya ako. Hindi ko siya ginahasa. Siya yung unang lumapit sa akin. Kaya... Sinangaling ka! Totoo ba yun? Bakit siya ba yung papaniwalaan niyo? Ma! Bakit ako gagawa ng kwento? Siguro umuwi ka lang dito, no? Dahil naiingit ka sa akin? Kaya pinapalabas mo? Ginahasa ka ng asawa ko? Nilandi mo siya! Umuwi ako dito! Kasi akala ko, meron pa akong pamilyang babalikan. Pagkatapos ng impyernong pinagdaanan ko sa Maynila, umuwi ako! Hindi, sinungaling ka! Sinungaling ka! Tama na! Hindi ako sinungaling at kahit kailan, hindi ako naikit sa'yo. Bakit mo gusto sirain tong pamilyang to? Bakit ba ang hirap kong paniwalaan? Maaga ngayon ba? Hindi niyo pa rin ako kayang ipagtanggol. Hanggang ngayon, wala! Wala kang kwenta dahil sinungaling ka! Wala ka nang ginawa kundi sirain ka! Tama na! Tama na! Ginamit niyo lang ako. At pagkatapos ko, padala lahat ng pera ko sa inyo, ginamit niyo lang ako. Sinungaling ka! Ikaw, at ikaw, umalis ka na, Sherry. Magkasinsabi na dumayag na to. Magsama-sama kayo! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Sherry! Umalis ka na lang dito! Namin dito eh! Umalis ka na lang! Umalis ka! Bago ka maging kahihiyan nitong pamilyang to, please lang umalis ka na! Umalis ka na, anak! Doon ka na muna sa lola mo! Ayop kayo! Ayop kayo! Ayop kayo! Ayop kayo! Ayop! Tila walang katapusan ang kalbaryo ni Cheryl. Hindi niya inaasahan na ang panggagahasang nangyari sa kanya ay magbubunga pa. Pero walang kasalanan ang bata. Kaya nagdesisyon siyang mahalin ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa kabila ng pangungutya ng iba. Oo eh. Oo. Oo nga, buntis na oh. May isusukling sorpresa pa sa'yo ang tinderang aming kakutsaba. Wish ko lang po. Ano, ikaw maluwi si mga pugan? Si Dodong. Ito ang una niyang pagkakataon na makita ang anak na nawalay sa kanya. Wish ko lang. Totoo nga, sabi ko sa'yo. Oo, buntis nga. Susukayan. Oo nga, buntis nga oh. Magandang gabi naman po sa inyo.
kailangan ko pong buhayin ng anak ko at ako lang po ang gagawa nun. Sabihin niyo sa kanya, pupunta lang po ako ng Maynila, ha? Sabihin niyo, babalikan ko siya. Anak? Anak, babalik ako. Mula nang lisanin ni Cheryl, hindi niya tunay na pangalan ang kanilang probinsya kung saan-saan na rin siya dinala ng kanyang mga paa. Nakarating siya sa Batangas at ang pagkasabik niya sa kanyang naiwang sanggol ay nagpapaalala ng malaking puwang sa kanyang puso. Sobra ko po siya na-miss. Lalo na po na magtatlong taon na po siya. Iisa lang ang isinisigaw ng puso at isip ni Cheryl ngayon. Gusto ko lang po na ibigay po nila sa akin yung anak ko. Kasi gusto ko po kasama po habang buhay yung anak ko. Tayo pabili at itlog tsaka biscuit po. May isusukling sorpresa pa sa'yo ang tinderang aming kakutsaba. Bumungad sa kanya ang sulat niya sa aming programa na Gusto ko lang po ipinto po nangyari po sa akin. Salamat mo. Gusto ko po na sa madaling panahon po, gusto ko na po siyang makita. mismo Cheryl dahil ikaw ay isasama namin sa unang flight patungo sa probinsya ng Negros Occidental. Sa hapon ding yun, sinamahan na namin si Cheryl sa tila pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Sa wakas, malapit na niyang makita ang kanyang anak. Una muna naming pinuntahan si Lola. Mer, naninitan mo yun. Papunta ka sa grupo para mo kung ano, di ka maluwi sa mga pukan. Walang tigil ang sumbatan ng maglola. Walang humpay ang revelasyon ng kanya-kanyang saloobin. Ano lang ko din ba para sa Oo, para sa kay Dodong, pero dili ganun. Welcome ka ni Dodong. Gusto ko mabuhay si Dodong. Magka-eskwela sa Taro. Ha? Oo. No, ayaw ko inaana. O gusto mo propramisan mo ko kay Bubuy yun. Oo, bahala na. Sa puntong ito, namagitan na ang social worker na kasama namin para humupa ang pagtatalo ng maglola. Napag-usapan nila na meron pala silang hindi sila nagka-misunderstanding sila sa mga communication. Akala ng ina hindi siya pwedeng bumisita sa kanyang anak. Tapos si Lola naman, sa kanya naman na-place na niya yung bata in good hands. So, yun nga, may agam-agam siya pagkukunin na sa totoong ina. Willing na po silang puntahan yung nag-aruga sa bata, sabay-sabay na po silang pupunta doon para makita niya ng ina ang kanyang anak. Walang salita ang makapaglalarawan sa sandaling ito para kay Cheryl. Ito ang una niyang pagkakataon na makita ang anak na nawalay sa kanya. Unsa gani, Mama? Pero para kay Dodong, tila estranghero na ngayon ang tunay niyang ina dahil hindi niya ito kilala. Masaya po na makita ko po siya. Oh, yakap lang. Yakap lang. Okay, welcome, Roy. Mama man na lang. Ilang beses sinubukan ni Cheryl na makuha ang loob ng anak niya na si Dodong. Bawat pagtanggi ng bata, nagdudulot ng sakit at pagsisisi sa ina. Tanggapin ko na lang po kung ayaw po niya sa akin. Happy na po ako po kahit makita ko lang po siya. Para maliwanagan din si Cheryl sa kanyang karapatan tungkol sa madilim na nangyari sa kanya noon, isinama na rin namin siya sa isang abogado. Ayon sa batas, kung ang nagsamantala
ay isang kamag-anak sa loob ng third degree of affinity, kasama na doon ang iyong bayaw, ang kasong rape ay nagiging qualified at ang penalty ay reclusion perpetua, meron kang 20 years mula nung naganap ang pangyayari para makapagsampa ng kasong rape laban sa iyong bayaw. Kinabukasan, may advance pa birthday celebration pa para sa pinakamamahal na anak ni Cheryl. Lahat po ng panalangin ko po, natupad po. Pasalamat po ako din sa wish ko lang na tinulungan niyo po ako. Kanina po, masaya po ako kanina dahil tinawag niya akong mama. Saludo kami sa mga tulad ni Cheryl na kahit hindi biro ang pinagdaanan, hindi napapagod ang kanilang puso na magmahal. Na kahit naging madilim ang kanyang kahapon, patuloy pa rin siyang nagsisilbing ilaw. Ipinagdarasal namin na balang araw ay makamit ni Cheryl at iba pang tulad niya ang nararapat na hustisya. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Halika, lumapit ka dito. Bilang ako ng 3, ha? Malapit ka ba dito? Susunduin kita sa bus mo. Lapit ka pa, dito. Alam mo, bago ng bago. Ginagawa natin sa bahay. Hindi ba natatandaan? Ha? Lucy! 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 Nasaan si Alvin? Wala sabi na. Bakit nakakulong pa daw? Ba't nakakulong ka? Ha? Bakit nakalabas ka, ha? Matagal na ako nakalabas, Lucy. Hindi ko pa tanggap na mawawala siya. Kasi nanghinayang talaga ako. Kasi ang bata-bata pa niya. Kaya ngayon wala na siya, wala akong madaingan. Hindi ko alam kanina ako dadaing. Napakahirap. Tapos okay lang sana kung isa lang ang anak ko, 2. 5 pa yan eh.